Nagulat si Jean at pagkatapos ay isinara ang kanyang kamay, na iniisip na unti-unti, na siya ay makakakuha ng higit pa rito sa pamamagitan ng pagyuko ng kanyang ulo sa harap ng kanyang ama. Sabi ni Jean na salamat sa kanya, ngunit biglang sinabi sa kanya ng Windows status na nakatanggap siya ng bagong hamon. Maaari niyang piliin kung saan niya tatahakin ang landas na tinatahak ng iba o lumikha ng sariling landas, at ma-reward din ng may 700 puntos, isang titulo at isang landas ng espada. Nagulat si Jean ay nasorpresa nang makita ang hamon sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay lumapag si Blackstone sa sahig, sinabi na ang kanyang panimulang punto ay iba na sa iba. Ngumiti si Blackstone at sinabi niyang iba na ang ugali niya mula nang makilala siya at sinabi kay Jean na kailangan niyang pumili ng isa. Nakikinig si Jean, ngunit sabi ni Blackstone, alin sa tinatahak niyang parehong landas tulad ng mga sagot ng iba sa ilalim ng parehong sitwasyon, o nagiging isang uri ng pagpili sa pamamagitan ng paglalakad sa isang landas na kanyang napili. Tinanong ni Jean, paano kung tanggapin niya ang hamon at gumamit siya ng ibang kasanayan. Pero si Blackstone ay iritadong tumugon na halatang mabibigo siya. Samantala, tinitingnan siya ng patriarka at sinabing kailangan niya siyang sagutin ngayon. Ngunit hindi siya sinasagot ni Jean sa pamamagitan ng pag-iisip tungkol sa pag-upo doon. Iniisip ni Jean na ang kanyang ama at mga kapatid na babae ay mga halimaw na. At pagkatapos ay isinara ang kanyang kamay, iniisip na kailangan niyang gawin ang lahat ng mag-isa. Tinitingnan niya ang hamon sa pamamagitan ng pag-iisip na kailangan niyang tanggapin ito. At pagkatapos ay ang Windows status ay nagsasabi na natanggap niya ang hamon kung saan siya ay lalakad din sa landas. Gayunpaman sinasabi ng status na mula ngayon ay mabibigo siya kung gumamit siya ng anumang kasanayan maliban sa isang paalang nalaslas at pagguhit ng espada. Ngunit naghihintay pa rin ang patriarka ng kanyang tugon at sinabing, sige. Sinabi ni Jean na marami siyang natutunan sa kamakailang liga habang nagsasanay ng mag-isa, ngunit minsan ang dagdag na oras, sinabi ng patriarka kung magsasanay siya sa tagmang tagapagturo, dapat ay mabilis siyang lumaki, o ngunit nawalan siya ng pagkakataong ito at gusto niyang gawin ito sa kanyang sarili. Sinabi kaagad ni Jean na tama yun. Gusto niyang mag-training mag-isa. Pagkatapos ay ipinatong ng patriarka ang kanyang kamay sa kanyang balbas dahil sa pag-iisip. Pagkaraan ay ginalaw ng patriarch ang kanyang kamay paturo kay Jean para sabihing tama siya. At pagkatapos ay huminga ng malalim ang Jean at nagpasalamat sa kanyang tatay. Sinabi ng ama na nakakakuha na siya ng 2 buwan at pagkatapos ay sinabi na pagkatapos ng oras na ito, siya ay mangasiwa sa administrative test, ngunit kung hindi siya makapasa, siya ay mapaparusahan ng kanyang ama. Galit na nakatitig ang ama kay Jean. Tinatanong kung okay lang ba siya sa kondisyong yun, pero sabi ni Jean, handa daw siya sa resulta. Sa pagtingin sa kanyang ama, sinabi ni Jean na mapapatunayan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsasanay ng mag-isa. Sa kabilang banda, may hamampas ng malakas sa sandbag, at muli niya itong hinampas ng may presyon. Samantala, ang bag ng buhangin ay nabutas, at ang buhangin ay lumabas mula dito. Isang pulang buhok na lalaki ang lumapit dahil nakita niya ito, at sinabing mamahalin ang sandbag na ito. At tatanungin siya ng ama tungkol dito. Tinitingnan siya ni Parker ng bahagya at sinabing wala siya sa mood makipag-usap kaya kung pwedeng lumayas siya. Ngunit siya ay nagsabi na siya ay may impormasyon na nalaman. Pagkatapos makinig sa kanya, nagulat siya at ibinaling ang mukha para muling tingnan siya, ngumiti siya at kinuha ang papel na hawak niya. At nagagalit siya nang makita ang kanyang reaksyon. Galit niyang tiningnan ang papel na yon, pero ngumiti siya at sinabi niyang, okay lang. Binasa niya ang papel na habang binibigkas na siya ay kasing edad niya, at pagkatapos ay nagulat na basahin ito ng buo ng maayos. Nagpapatunay na siya ay talagang nabibilang sa big family, at may ranggo ng isa sa swordsmanship. Matapos basahin ang papel na yon, sinira niya ang papel sa galit sa pag-aakalang sinasabi niya sa kanya ang isang kasinungalingan na kinamumuhian niya ang pamilyang yon. Sinabi ng kapatid ni Park na dapat niyang kumalma sa pamamagitan ng kanyang hand gesture. At pagkatapos ay sinabi niya na sa pamamagitan ng pagpikit ng kanyang mga mata, siya ay palaging mananatili sa kanyang kapatid na babae. Tapos itinaas niya ang kamay niya saka sinabi na alam niyang kabilang siya sa big family, pero ang family is everything to everyone, kaya siguro gusto niyang lumaban para itago ang kanyang pagkatao. Sinabi ni Park na mayabang na siya ay nagparehistro sa isang dungeon. Na nangangahulugang siya ay nakarehistro din sa parehong dungeon. Nagalit siya, sinabi niyang kailangan niyang bawiin ang kahihiyan na ibinigay nito sa kanya. At halatang mayabang siya dati pa.
Sa pagtingala niya sinigaw niya na wala pa siyang masabi sa ngayon. Dahil siya ang boss this time. Ang kanyang kapatid na lalaki ay naglagay ng isang kamay sa kanyang mukha sa pamamagitan ng pag-aakalang hindi niya naiintindihan ang kanyang kalagayan, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang mukha at ngumiti. Habang lumilipat sa panig ng oposisyon, iniisip niya na mukhang interesado ito sa kanya, kaya ganito ang reaksyon niya. Ngumiti siya at sinabi niya na kung gusto siya nito, tatayo siya sa kanya bilang isang kapatid. Lumilitaw si Jean ay nasa training ground, at pagkatapos ay sinabi kay Blackstone na may ilang tao na andito din, at sinasanay sila ng instructor. Ngunit itinuro ni Jean ang isa dun, at sinabi na parang pamilyar ang tao na nakatayo gay dun. Si Ma'am Han, na nagsasanay din doon, si Jim ay nagtaas ng kanyang kamay upang mag-hi, ngunit si Muin Han, na umirap ang kanyang mukha at hindi siya pinansin, iniisip ni Blackstone na hindi niya dapat binabati ang isang taong kumakalaban sa kanya, na nakuha pang magsanay. Sinabi ni Jean na una niyang ilalabas ang kanyang espada, para sa pagsasanay ngayon, sinabi ni Jean sa kanyang ama na sanayin niya ang kanyang sarili ng mag-isa, kaya ngayon ay kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili. Samantala, pamwesto siya at dahan-daang gumagalaw ang itim na mana sa paligid niya. Pagkatapos ay naglapat siya ng puwersa sa espada upang pakawalan patungo sa target. Ngunit ang espada ay lumiko sa ibang direksyon. Pagkatapos lumiko sa kabilang direksyon, ang espada ay nahulog sa lupa malapit kay Miamhang, at siya ay gumagalaw, nagpa siya na tingnan ito. Ngumiti si Jean at tumingin doon, ngunit ayaw niyang gawin ito. Pagkatapos ay sinabi ni Blackstone na walang kwenta para sa mga tao na magkaroon ng mga kasangkapan. Sinabi ni Min Hoon habang nag-aayos ng kanyang buhok, hindi siya dapat maghagis ng espada sa kanya ng ganito para atakihin siya. At pagkatapos ay galit na sinipa ang espada pabalik kay Jean ng buong lakas. Tumingin si Jean sa kanyang espada, ngunit hindi siya gumanti, habang ang mga lalaki at nagchichismisan na binalak niyang atakihin si Muin Han. Nang marinig ni na Jean at Blackstone, nagkatinginan sila at iniisip na nag-practice lang siya, tapos sinabi ni Blackstone, ngumiti ka lang. Dapat maintindihan nila, sinabi ni Blackstone na sa palagay niya, kailangan niyang umunlad ng mabilis upang takutin ang mga taong yun. Ngunit hindi maintindihan ni Jean. Pagkatapos ay ipinakita ng Blackstone sa kanyang daliri at sinasabing kailangan niyang subaybayan ang linyang yun gamit ang kanyang espada, na may layuning gawing mas perpekto ang linya. Gayunpaman kung puputulin niya ang linyang ito, hindi ito magiging madali, ngunit kung magtatagumpay siya, at least malalaman niya ang sining ng pagguhit ng espada. Hinigpitan ni Jean ang kanyang hawak sa espada, gaya ng ginawa niya sa isang vine mall noon. Ito ay mas magiging madali. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang posisyon sa pag-iisip na ayos na ito, sige, gagawin niya itong muli. At pilit niyang inaatake ang kahoy na halijing yun. Matapos salakayin ito, pinutol niya ito gamit ang kanyang espada. At ang itaas na bahagi ng haligi ay gumagalaw patungo kay Muamhan, kung saan siya tumitingin at tinitingnan ng piraso ng kahoy na papunta sa kanya. At pagkatapos ay nakita nilang dalawa na ang bawat piraso ay tumama sa kanyang ulo, at muli siyang bumagsak sa sahig. Sinabi ni Blackstone na sa tuwing gagamit siya sa kanyang mga gamit, iniisip ng bawat isa na inaatake sila. Ngumiti si Jim, at sinabi niyang, malinaw naman, hindi niya yun kagustuhan, ngunit natutuwa siyang makita siyang ganito. Sa pag-iisip ni Blackstone, hindi niya dapat sabihin ang tungkol sa karanasan niya sa Dainjan sa kanyang mga kapatid, ngunit tinitingnan siya ni Jean sa pagsasabing, ito ay totoong buhay na praktikal para sa kanya. Sinabi ni Blackstone na kung mayroon silang sasabihin, dapat nilang sabihin ito ng harapan at hindi makikipag-usap sa kanyang likuran. Hiniling ni Jean sa trainer na mag-square up kung may problema sila, ngunit sinabi ng trainer na hindi niya dapat patulan ng ganito si Muamhan. Sinusubaybayan ni Julian si Jean sa mga sandaling ito. Narinig niya ang chismis na si Jean ay may tinatagong talento sa lahat. Habang siya ay nakasaklalay sa puno na parang kapra, naniniwala siya sa unang araw pa lang ng pagsasanay na nagawa na niyang putulin ang kahoy na haligi sa 1 segundo at halos gawing powder na ito. Dahil hindi niya alam kung paano ito eksaktong gamitin. Pagkatapos ay sinabi ni Jean sa tagapagsanay na narinig niya ang sparring ngayon hapon at nais niyang sumali dito. Sinabi ng tagapagsanay na 1 beses lang niyang pinaikot ang kanyang espada, kaya naman hindi niya magawa yun ng madali. Napatingin siya kay Muamhan na hilong-hilo na nakaupo sa sahig. Hawak niya ang kanyang masakit na ulo at tumingin sa tagapagsanay. Iniisip din ng trainer na hindi siya maaaring magkamali sa kanyang posisyon.
Matapos na isipin ang lahat, ang trainer ay nagtanong kung ang sparring na kanyang pinamumunuan ay magkakaroon siya ng face-to-face sa maraming tao. So sa tingin niya, kaya niya? Nakangiting tumugon si Jin ng oo. Magsisimula ito ng ilang saglit lang. Kaya siya ay maghintay lang. Naniniwala si Jim na itinatakda nila ang entablado para sa kanya. At gusto ng bawat isa na talunin siya. At malinaw niyang nakikita ang mga kalalakihan sa paligid ni Miyamhan na mainit na nakatingin sa kanya. Sinabi ni Lee Blackstone na nangangahulugang gusto nila siyang lamunin at gusto siyang patayin din. Pagkatapos ay ibinaling nila ang kanyang mukha para tingnan si Jin. Sinasabing sa pagkakataong ito kailangan niyang gumawa ng isang bagay na mabuti. Ngumiti si Jin at sinabing tatalunin niya ang mga edayot na yun isa-isa at maghihiganti siya. Si Jin ay nakatayo sa tabi ng tagapagsanay at sinabi sa nagsasanay na nakaupo doon. Si Jim ay magsasanay din para sa sparring sa hapon at tinanong kung sino ang lalaban against sa kanya. Ngumiti ang tatlong yun at sinabing gusto nilang makipagkumpetensya sa kampyon na ito. At pagkatapos ay nakita ng tagapagsanay na lahat sila ay nagtaas ng kanilang mga kamay upang labanan siya. Masayang sinabi ni Blackstone na wow, ang daming taong naghihintay sa kanya, ito ang tinatawag na popularity. Pagkatapos ay tinanong ni Jin ang tagapagsanay kung mayroong maraming mga lalaki na maaari niyang piliin ng mag-isa. Tumugon ang tagapagsanay ng oo, kaya niya. Pagkatapos ay itinuro ni Jin ang isang lalaki gamit ang kanyang daliri at sinabing siya ang napili niya. Ang lalaking yun ay nagbow sa kanyang sarili at sinabing Big Woojen, ito ay kanyang karangalan na labanan siya. Tinanong ni Blackstone kung bakit pinili niya ang lalaking yun. Ngumiti si Jin at sinabi niya na nakikita niya ang kanyang mga nakaraang alaala. Kaya tiningnan niya ang kanyang mga alaala. Nakikita ni Blackstone na inaasar siya palagi ng lalaking yun. Minsan ay ipinatong niya ang isang braso sa kanyang mga balikat at sinabing buburahin niya ang kanyang pangalan mula sa pamilyang Big. Palaging galit din ang tingin nito sa kanya at binubugbog siya ng husto, ngunit walang tumutulong para kay Jin. Matapos makita ni Blackstone sa mga alaala ni Jin, nabigla siya nang makita ang lahat. Nakangiti sa Jin, ngayon na alam na niya ang dahilan kung bakit pinili niya ang lalaking ito. Si Blackstone ay galit na sinabing, sige, ibagsak mo ang edayot na yun at bugbugin mo. Sinabi ni Blackstone kay Jin na kailangan niyang ay iugoy ang espada at pagkatapos ay gagawin niya ang natitira. Ang taong nakatayo sa harap ni Jin ay nagsabi na siya ay rank 2 swordsman, si Kim Won-sik, at siya ay nasasabik na lumaban sa kanya. Pagkatapos ay sinabi rin ni Jin ang kanyang pangalan. Malugod na tinanong ni Kim kung bakit siya lamang ang nagsasanay sa sining ng pagguhit ng espada. Sabi ni Jin na may panunuya habang nakatayo doon na hindi na niya kailangang sabihin sa kanya ang lahat ng ganito. Sinabi ni Kim na ang swords draw ay hindi isang magandang kasanayan upang magkaroon swordsmanship. Dahil ito ay mapanganib at nanganganib siya sa counter-attack kung mabaygo siyang may hatid ang unang pag-atake, sabi ni Jin na alam din niyang hindi niya kailangang makuha ito. Ngunit pagkatapos makita ang kanyang reaction, nagalit si Kim, gumagalaw ito patungo sa kanya upang salakayin siya. Nakikita ni Jin ang purple line sa kanyang harapan. Naalala niya ang sinabi ni Blackstone kung saan aatakihin siya ni Kim. Samantala, inalabas ni Jin ang swords habang nakapatayo ang posisyon ng swords ni Kim. At pagkatapos ay tumama sa purple line, ang lilang linya, naputol ang swords ni Kim, nilagay ni Jin ang espada sa lagayan, at pagkatapos ay umupo si Kim sa sahig, itinaas ni Kim ang kanyang kamay para pigilan siya. At pagkatapos ay ngumiti si Jin sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang espada. Sinabi niya noon na nanganganib siyang makapag-counter-attack kapag nabigo siya sa unang pag-atake. Sa parehong oras, sa isang maaraw na araw, si Kim ay nakatuwad sa sahig. Habang si Jin na nakatayo malapit sa kanya. Pagkatapos siya ay umiiyak, habang sinasabi na natalo siya ng isang rank 1 swords. Pagkatapos ay ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang mga mata, umiiyak at sinabing, akala niya ngayon lang ang kanyang unang beses ng pagsasanay ng espada, ngunit mas mahusay siya kaysa doon. Sabi ng isa pang lalaki sa tagapagsanay, ayon, umiiyak dahil natalo siya. Tapos sabi ng trainer, oo, malungkot siyang matalo bilang rank 2 swordsman against rank 1. Habang nag-uusap ang iba, dumaan dun si Jin at sinabing sapat na ang pakikipagtsismisan. Habang nasa balikat ang kanyang espada, ngumiti si Jin at sinabing gusto niyang makipag-away ulit. Tapos sabi nung trainer, sa pagkabigla,
Naibig ba niyang sabihin na gusto niya ng kasunod na laban? Habang mayabang na nakatayo sa harapan nila na sinasabi ni Jin na gusto pa niya. Dahil siya mismo ang nagsabi na ang swordsmanship sparring ay para sa isa, o madamihan na pagkakitaon hanggat kaya. At lahat sila ay natatakot na. Habang si Jin ay itinuro ng daliri niya doon at sinabing itinaas niya ang kamay niya kanina para makipaglaban. Kaya simulan na natin. Sabi ni Jin alam niya ang pangalan niya bilang Seo Yuho. At nakikita rin ni Blackstone ang alaala ni Jin sa pag-iisip, sa galit na malilin ang pakikitungo niya sa kanya. Galit na sinabi ni Blackstone na binugbog din siya sa kanyang past life. At sa present life na ito ay harapang bubugbugin niya si Miam-Hu. Galit na itinaas ni Blackstone ang kanyang mga kamay sa pagsasabing sa kanyang nakaraang buhay, sobrang binugbog niya ang mga kasukasuan niya nung hindi pa siya rank 1 swordsman. Sinabi ni Blackstone na hindi nila kailangan na pabayaan silang umalis bago niya patumbahin silang lahat hanggang sa bago magtakip silim, at hindi palampasin ang araw na sumisikat sa hapon. Pagkatapos siyang bugbugin, siya ay nakahandusay sa sahig at naghahanap ng bituin mula Russia sa sobrang pagkahilo. At ang kanyang mga kasama ay natatakot na nakikita siya. Sinabi ng tagapagsanay na nangangahulugan ito na siya ay naging mas makapangyarihan at isang mabuting swordsman sa ilang sandali. Pagkatapos na mapatamba ang dalawa, sinabi ni Jin na gusto pa niyang harapin ang huling isa. Nakangiti niyang sinabi na hindi pa siya lubusang nasisiyahan sa dalawang natapos niya. Pagkatapos na marinig ito, si Miam-Hun, naghihinala na si Miam-Han na walang pahipahinga sa kanya. Habang patuloy na nakatingin sa kanya, sinabi ni Blackstone kay Jin, tumuro na patungo sa kanya. Ngunit sinabi ni Jin kay Miam-Han na siya ay nasa huli mula sa simula, at siya takot na ngayon. Pagkatapos ay iginalaw niya ang kanyang braso doon, nagturo si Jim, patungo kay Miam-Hun gamit ang kanyang daliri, pagkatapos ay sinabi na matagal na din mahal na kapatid, na siya ay lalaban sa kanya bilang isang kalaban. Ipinakita ni Miam-Han ang kanyang ngipin dahil sa galit, ngunit pagkatapos ay sumulong sa kanyang hamon, sinasabing matatalo niya siya ngayon. At ikinagulat din ng trainer, tinitingnan ang kanyang pagbabago ng ugali. Matapos makita ang kanyang kapatid, sinabi ni Jin na akala niya ay tumakbo siya, na hindi inaasahan na gusto niyang lumaban. Ngunit ang lakas ng boses ni Miam-Han ay nagsasabi na makikipagkumpetensya siya sa kanya sa pamamagitan ng paglalakad, dahan-dahan, sabi niya, ito ang taong 2 beses na nabugbog ng nasabing tao. Tapos sabi din ni Jin hindi na kailangan ng paggalang sa pagitan nila. Ngumiti si Jin at sinabi na kailangan nilang simulan ng laban upang makita ang nanalo bago masayang ang oras. Ngunit si Miam-Han na galit matapos siyang pakinggan. Sa isang tabi, si Jin ay sumulong. Ang kanyang paa ay nagpapakita sa kanya na handang lumaban. At sa kabilang banda, handa na ring lumaban ang mga paa ni Miam-Han. Nang magsimulang tumakbo si Jin, sabi ni Blackstone malaki na ang pag-unlad ng kanyang kapatid kumpara noon, at may talento. Ipinakita ni Miam-Han kay Jin ang kanyang espada at sinabing let's start, at biglang sinipa ni Jin ang kanyang paa at nagsimulang tumakbo. Samantala, si Miam-Han ay mabilis ding tumakbo papunta sa kanya. At nakikita ni Jin na halatang halata ang kanyang mga diskarte. By showing his sword, galit na tumitig si Miam-Han sa kanya, at ganun din si Jin. Sa pag-iisip na gumagamit siya ng footwork, mas malapit siya kaysa sa kanyang hitsura. Samantala, lumalabas ang espada ni Jin at sinusubukang harangan ang atake ng kanyang kapatid. At iligtas ang kanyang sarili. Tumingin si Miam-Han sa kanya, pero Jin ay nasa sorpresa dahil mukhang nahaharangan niya ang mga pag-atake sa pagkakataong ito. Lumabas ang dilaw na mahiwagang liwanag mula sa katawan ni Jin. Sa hangarin na talunin siya ngayon at walang makakapigil sa kanya. Pagkatapos si Miam-Han ay naglapat ng puwersa sa pamamagitan ng pagtataas ng kanyang mga kamay gamit ang espada at itulak si Jin sa gilid ng oposisyon. Ang lakas ng boses ni Jin ay nagsasabing ginagamit niya ang kanyang aura na kapangyarihan upang talunin siya. At pagkatapos ay tinamaan niya ang kanyang paa gamit ang lakas ng sahig, ganap na ang mga bitak doon. At sinabing kailangan niyang turuan siya ng leksyon. Pagkatapos si Miam-Han na tumalo ng mataas para lumipat patungo kay Jin. Sinasabing tatalunin niya siya kaya huwag siyang kumilos ng mayabang. Naglabas din si Jin ng kanyang espada sa pamamagitan ng pagharang ng kanyang espada sa harap ng kanyang mukha. Sinabi ni Jin na nakakita niya na medyo mapanganib, inilipat ang kanyang espada patungo kay Miam-Han at iniligtas ang sarili mula sa kanyang pag-atake.
Sabi ni Muinhan nang nakangiti na, nabalitaan niyang nakipagmabutihan siya sa kanyang ama na sasanihin niya ang kanyang sarili sa edayot na paraan para maging malakas. Pagkatapos ay sinabi ni Jean na kailangan niyang sabihin ng malinaw kung ano ang gusto niyang sabihin, ngunit si Muamhan nang umiti at sinabi, wala siyang sasabihin kundi gawin ito ng practical. Samantala, hinampas siya ni Muamhan ng kanyang espada sa pamamagitan ng pagtataas ng kanyang kamay, at si Jean ay lumipat sa gilid ng oposisyon. Inilagay ni Jean ang takip ng espada sa harap ng kanyang mukha at mga bagay na, hindi man lang siya ito binibigyan ng sapat na oras para makahugot ng kanyang espada. Seryosong tumingin sa kanya si Myung-hun, pagkatapos ay gumagalaw ang kanyang aura patungo kay Jean, at ang espada ay nahulog malapit kay Jean. Nagulat si Jean dahil patuloy siya sa paggamit ng kanyang aura. At pagkatapos ay tumayo siya doon sa posisyon ng pakikipaglaban sa pamamagitan ng paggalaw ng kanyang mga kamay pasulong. Ipinapakita ng Windows status na siya ay nag-activate ng Rasudo's Aura, kung saan isang feature ng isang Black Wind. Samantala, lumalabas ang mga itim na mahiwagang sinag sa katawan ni Jean at nagsasabing gumamit siya ng aura, kaya patas lang na magamit din niya ito. Pero mukhang galit na si Myung-han. Tumalon ng mataas si Jean at pamitik sa hangin sa pamamagitan ng paghawak ng espada. Pagkatapos ay tumayo siya sa sahig na may mahiwagang itim na sinag at puwersahang umatake sa harap ni Muamhan. Ang purple light na kumikinang doon. Naging seryoso si Muamhan dahil sa pagkatama ng kanyang espada, at tumingin din si Jean sa kanya upang makita ang tugon sa kanyang pag-atake. Dugo ay lumalabas mula sa katawan ni Muamhan at siya ay unconscious na bumagsak sa lupa, naghahanap ng 3 bituin sa watawat ng Pilipinas. Nagulat din ang trainer sa nakita. At pagkatapos ay tinanong ni Blackstone si Jean tungkol sa kanyang kalagayan. Tumingin si Jean sa kanyang kamay niya, tapos ay sinabi niya sa totoo lang, sinasabi lang niya na confident siya, pero ang pakiramdam niya ay parang napasma siya sa maghapong gawain. Natawa si Blackstone at sinasabing pakiramdam niya ay hindi siya ordinaryo sa pagkakataong ito, at tumpak ang kanyang mga galaw. Sinabi niya na hindi niya siya tinansya noong nakaraan, ngunit siya ang pinakamahusay. Tapos sinabihan siya ni Jean na nakangiti. Sinabi niya sa kanya na ang bawat isa sa pamilyang ito ay may talento. Dumating doon ang tagapagsanay na nakawagayway ang kanyang mga kamay at nagsasabing wow, na talagang siya ay namamangha. Habang siya ay naglalakad, ngumiti, at sinasabi na walang tamang paraan upang maging malakas. Ngunit nakalimutan niya ang mga ito na saglit. Habang nakikinig si Jean sa tagapagsanay na nagsasabing perpekto na ang kanyang pag-unawa sa antas ng kanyang mga kasanayan ngayon. At na siya ay mas mahusay kaysa sa inaasahan niya. At saka ngumiti, tumingin si Blackstone sa kanyang likuran, at sinabi ni Jean, salamat sa kanya, pagkatapos ay gawin natin ang natitira bukas. Ngunit galit na galit ang tagapagsanay na hindi na niya dapat ito ulitin. Yumuko ang tagapagsanay at nakikiusap na huwag na, sa pamamagitan ng pagtataas ng kanyang kamay. Pagkatapos ay sinabi ni Jean na dapat niyang labanan ang bawat mahusay na nagsasanay, at pagkatapos ay ngumiti ng Jean. Habang sinasabi na makikita niya siya bukas, habang umuusad si Jean ng isang hakbang para umalis, bigla silang tumingin pataas, at nakita nila ang status window na Blanca. Pagkatapos ay sasabihin sa kanila ng window status, na siya ay rewarded ng 100 puntos. Sinabi ni Jean na hindi niya naiintindihan ang dahilan ng pagtaas ng maraming puntos. Iniisip ni Jean na naisip niya kasama si Myung-han, na kamakailan lang ng walang dahilan kundi para mapalakas ang kanyang energy level. Matapos maisip ito natutuwa siya na nakuha niya ang malaking puntos. Nang biglang may lumapit sa kanya ay ipinakita ang isang liham. Ibinibigay niya ito kay Jean, at sinasabing ipinaaabot ito ng Administratives Branch kay Jean. At pagkatapos ay kinuha ito ni Jean at parehong iniisip ang tungkol sa sangay ng administrativa. Binuksan niya ito at sinabihan sila na sila ang namamahala sa mga Divine Family, kasama ang mga bagay na pang-administratibo, inaasikaso nila ang mission at kahilingan ng pamilyang Big. At ang mga dokumento na may kaugnayan sa pamilya ay nakasulat din doon. Pagkatapos mabatid ito mula kay Jean, si Blackstone ay na-surprise.